Marco, hindi. Hindi pwede. Isang tining ng babae ang humihingal. Pabulong, halos makahalong pagsusumamo at pagsuko sa isang madilim na silid. Ang bawat salita ay napuputol ng isang malalim na halik, ng tunog ng balat sa balat na marahang nakikiskisan. Ang hangin ay mabigat, puno nga amoy ngang mahaling pabango ngang isang lalaki na humalo sa pawis at sa natatanging amoy ngang isang babae. Shh, Alena, sandali lang. Hayaan mo ako ang sagot ng isang batang boses. Malambing ngunit puno ng pagnanasa habang ang kanyang kamay ay patuloy sa paggalugad sa bawat kurba ng katawan na matagal na niyang pinapangarap. Ang maungol na pinipigilan ay kumakawala, nagiging isang lihim na musika sa apat na sulok ng kwartong iyon. Isang testimonya sa isang ipinagbabawal na pagnanasan na sa wakas ay natakpuan ang kanyang kalayaan sa gitna ng kadiliman. Ngunit kasabay ngang pagsikat ng araw sa magulong kalyeng Maynila, ang lahat ng iyon ay nagiging isang alaala na lamang, isang lihim na kailangang ikubli. Dun, sa tapat ng isang mataas at modernong gusalinang condominium, naroon si Alena, isang babaeng nasa mga 40 taong gulang. Ang kanyang ganda ay tila itinago ng pawis at pagod sa maghapong pagkayot. Ang kanyang kamay, na minsan ay hinaplos ng may paksamba sa dilim, ay sanay na ngayon sa mabilis na pagbabalot ng turon at pag-ayos ng mga kakanin sa kanyang maliit na kariton. Ang kanyang mata ay laging may bakas ng kalungkutan, isang bintana sa isang kaluluwang matagal nang nangungulila. Biglang bumukas ang salaming pinto ng condominium at lumabas si Marco. Isang binatang nasa kasagsagan ng kanyang kabataan, matangkat, makisik, suot ang kanyang uniforme sa kolehiyo. Ngumiti siya kay Alena, isang ngiting pamilyar. Alena, pabili po ang isa. Ang kanyang tinig ay magalang. Ngunit ang kanyang mata ay nagsasabi ng ibang kwento, isang kwentong sila lang dalawa ang nakakaalam. Inabot ni Alena ang sukli ng hindi tumitingin ng diretso sa kanya, ramdam ang pangingining ng kanyang madaliri. Ang palitan ng ngiti at pera ay tila isang ordinaryong eksena sa pagitan ng isang tindera at ng kanyang suki. Ngunit sa ilalim nito, may bigat, may itinatagong init, isang sikretong nagsimula ilang buwan na ang nakalipas. Sa isang hapong ang tanging saksi ay ang walang tigil na pagbuhos ng ulan. Sadyang may sariling ritmo ang buhay ni Alena. Isang ritmong kinumpas ng pagsikat at paglubok ng araw, nang walang humpay na ugong ng sasakyan sa Maynila, at ang tuno ng kumukulong mantika sa kanyang maliit na kariton. Bago pa man mamula ang kalangitan sa silangan, gising na ang kanyang diwa. Ang kanyang kusina, maliit at simple, ay nagiging isang sagradong espasyo kung saan inihahanda niya ang kanyang paninda. Ang malakit na kanin para sa biko at suman, ang saging para sa turon, ang kamoteng kahoy para sa cassava cake. Bawat galaw niya ay kalkulado, sanay, halos automatiko na, isang sayaw na paulit-ulit niyang ginagawa sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay itutulak niya ang kanyang mabigat na kariton sa pamilyar na mga kalye, patungo sa kanyang pwesto sa tapat ng isang mataas na kondominium, isang turangang salamin at bakal na tila isang banyaga sa magulong tanawin ng kanilang lugar. Ang buhay niya ay isang paulit-ulit na siklong pagod at pagsisikap, isang sakripisyong ginagawa niya para sa kanyang nag-isang anak at para sa mga pangarap na ipinapadala niya sa kanyang asawa. Sa gitnang silangan sa pamamagitan ng mga liham at madalang na tawag sa telepono, ang mga customer niya ay dumadaan na parang maanino, empleyado ng opisina na nagmamadali, construction worker na naghahanap kang murang pananghalian, estudyanteng na bibilang ang kanilang maberya. Nakikita nila ang kanyang paninda, ngunit ilan lamang ang tunay na nakakakita sa kanya. Para sa karamihan, siya ay bahagi lamang ng tanawin. Ang alay sa kanto, isang mukha na walang pangalan. Sanay na si Alena rito, hindi na niya inaasahan ang higit pa. Ang kanyang interaksyon sa mundo ay kadalasang transaksyonal,
isang palitan ng pagkain at pera na may kasamang mabilis na salamat po at pilit na ngiti. Sa umpisa, si Marco ay isa lamang sa mga aninong iyon. Isang matangkat na estudyante mula sa kondominium, malinis tingnan, laging may dalang backpack na tila puno ngang mabibigat na libro at mga pangarap na hindi kayang abutin ni Alena. Sa unang ilang linggo, ang kanilang pag-usap ay hindi lalampas sa karaniwan. Pabili po, sabing binata. Ilan? Tanong ni Alena. Isa lang po, sagot nito, sabay abot ng eksaktong bayad. Laging eksakto ang bayad niya. Isang maliit na bagay na pinasasalamatan ni Alena dahil hindi na niya kailangang mahalungkat ng panukli habang maraming customer. Isa siyang magalang na bata. Iyon lang ang nasa isip niya. Walang espesyal. Isa lamang sa daan-daang mukha na nakikita niya araw-araw. Ngunit unti-anting napansin ni Alena ang mga maliliit na pagkakaiba. Hindi na mamadali si Marco. Kung may iba pang bumibili, magalang siyang naghihintay sa kanyang pagkakataon, hindi tulad ng iba na sumisiksik at sumisigaw ng kanilang order. Kapag siya na ang sasalubungin, tumitingin ito ng diretso sa kanyang mga mata at ngumingiti. Hindi isang mabilis na ngiti, kundi isang tunay na ngiti na tila umaabot sa mga mata nito. Magandang umaga po, Alena. Isang araw ay bati nito. Nagulat si Alena. Alam nito ang pangalan niya. Marahil ay narinig lang sa ibang tumatawag sa kanya. Ngunit ang marinig ito mula sa bibig ng binatang ito ay may dalang kakaibang pakiramdam. Magandang umaga din sa iyo, iho, sagot niya, medyo nahihiya. Mula noon, ang kanilang gamaikling interaksyon ay nagsimulang makaroon ng kaunting kulay. Hindi na lamang ito tungkol sa pagbili at pagbebenta. Mukhang masarap po, yang biko niyo ngayon. Puna nito isang araw. Salamat, bagong luto yan. Sagot niya, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang isang kislap ng pagmamalaki sa kanyang trabaho. Minsan, habang inaabot niya ang turon, sinabi nito, paborito po ito ng nanay ko. Naalala ko siya sa luto ninyo. Ang simpleng pangungusap na iyon ay tila nagbukas ng isang maliit na bintana sa pagitan ng kanilang makaibang mundo. Bigla, si Marco ay hindi na lamang isang estudyante, kundi isang anak na nangungulila sa kanyang ina. At si Alena, sa sandaling iyon, ay hindi lamang isang tindera, kundi isang babaeng may kakayahang mahatid ng aliw sa pamamagitan ng kanyang makamay. Nagsimula siyang magtanong, "Kumusta po ang araw niyo?" Tanong nito isang hapon, habang ang araw ay pababa na at kaunti na lang ang tao. Natigilan si Alena. Walang nagtatanong sa kanya niyan. Ang asawa niya, sa kanilang matawag, ay laging nagtatanong kung nakabayad na ba silang kuryente o kung sapat ba ang perang pinadala niya. Ang anak niya ay nakwewento tungkol sa eskwela. Ngunit isang simpleng tanong na kumusta ang araw mo ay isang bagay na matagal na niyang hindi naririnig. Ayun, ganun pa rin. Medyo matumal ngayon, sagot niya at nagulat siya sa sarili niyang katapatan. Bukas po, lalakas din yan, sabi ni Marco na may kasamang nakakapanatag na ngiti bago umalis. Ang maliliit na pag-usap na iyon ay naging isang bagay na inaabangan ni Alena. Naging isang maliwanag na tuldo sa kanyang mahaba at nakakapagod na araw. Nalaman niyang architecture ang kurso nito, kaya pala laging tila puyat. Nalaman niyang mag-isa lang itong nakatira sa Tondo dahil ang pamilya nito ay nasa probinsya. Siya naman, nang hindi namamalayan, ay nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang anak, sa mga nito sa eskwela, sa kung gaano ito kabilis lumaki. Ang kariton niya ay naging isang takpuan, isang espasyo kung saan ang isang babaeng pinatanda ang panahon at isang binatang puno ang pag-asa ay nagbabahagi ng kapiraso ang kanilang buhay. Wala pa ring mali siya. Para kay Alena, ang atensyon ni Marco ay parang isang malamig na hangin sa isang mainit na araw. Isang paalala na siya ay isang tao. Hindi lamang isang nagtitinda. Isang paalala na mayroong paring kabaitan sa mundo.
Isang kabetang hindi humihingi ng kapalit. Nagdudulot ito ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Hindi niya ito binigyan ng pangalan. Para sa kanya, si Marco ay isang mabuting bata, isang magalang na suki na nakataong naging kaibigan niya sa loob ng ilang minuto bawat araw. Hindi niya alam na sa bawat ngiti, sa bawat palitan ng kwento, isang binhi ang naitatanim sa tigang na lupang ang kanyang puso. Isang binhi na sa mga susunod na araw, sa tulong ng isang di inaasahang buhos ng ulan, ay magsisimulang sumibol. Ang hapon na iyon ay nagsimula tulad ng daan-daang hapon na nauna rito. Ang araw ay sadyang nakapapaso, isang bolang apoy sa kulay abong kalangitan ng Maynila. Ang hangin ay mabigat at malakit, puno nga alikabo at usok kang tambutso. Si Alena ay pagod na. Ramdam niya ang pagod sa kanyang nga balikat, sa kanyang nga binti, at sa kaibuturan ng kanyang nga buto. Ilan na lang ang natitira sa kanyang paninda. At iniisip na niya ang mahabang paglalakbay pawi, ang pag-asikaso sa kanyang anak. At ang isa na namang gabing, haharapin niya sa higang malamig at malawak. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa torengang kondominium. Inisip ang malamig na hangin mula sa aircon sa loob, isang mundong malayong-malayo sa kanyang kinatatayuan. Dumaan si Marco kaninang umaga, bumili ng 2 turon, at gayang dati, nagiwan ng isang matamis na ngiti na naging pabaon ni Alena sa buong maghapon. Ang munting alaalang iyon ay isang maliit na kandila sa madilim, napasil yung kanyang pag-isa. Nagsisimula na siyang maglipit nang mapansin niya ang biglaang pagbabago sa paligid. Ang kaninang maingay na kalye ay tila unti-unting bumibingi. Ang hangin na kanina'y halos hindi gumagalaw ay biglang umihip ng malakas, naglilipat ng matuyong dahon at magabasurang papel sa isang maliit na ipo-ipo. Ang kalangitan sa kanluran ay mabilis na naging kulay itim na tinta, tila isang kumot na marahas na ibinabalot sa buong siyudad. Alam ni Alena ang ibig sabihin nito. Isang biglang buhos ngang ulan, isang unos na tipikal sa kanilang bansa, walang babala at walang awa. Sinubukan niyang kumilos ng mabilis, ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahatak niya ang asul na trapal upang takpan ang kanyang natitirang paninda. Ngunit huli na ang lahat. Ang unang pata nga ulan ay malalaki at mabibigat, tilam nga baryang ibinabagsak mula sa langit, at sa isang iglap, ang mapata ay naging isang pader ng tubig, isang walang tigil na buhos na bumalot sa lahat. Ang malakas na hangin ay sumabay sa ulan, hinahampas ang kanyang trapal na parang layak ng isang barkong sinasalanta ang bagyo. Napakapit si Alena sa kanyang kariton, ang buong katawan niya'y nakikipagbuno sa lakas ng kalikasan. Ang kanyang damit ay basang-basa na, dumidikit sa kanyang katawan. Ang tubig ay umagos sa kanyang mukha, humahalo sa pawis at sa mga luhang nagbabadiang tumulo dahil sa kawalan ng pag-asa. Ang kanyang paninda, ang kanyang buong araw na pagod, ay nanganganib na masira at maanot. Diyos ko, tulungan niyo po ako, dasal niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay nilalamon ng ugong ng ulan at hangin. Sa gitnang kaguluhang iyon, sa panahong pakiramdam niya ay mag-isa siyang lumalaban sa mundo, isang anino ang mabilis na tumakbo mula sa pasukan ng kondominium. Hindi niya namalayan sa una, masyado siyang abala sa paghawak sa trapal. Ngunit naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi, isang pares ng malalakas na kamay ang dumakip sa kabilang dulo ng trapal, hinahatak ito pababa ng may puwersa. Napalingon siya, at sa gitna ng malabong tanawin dahil sa ulan, nakita niya si Marco. Basang-basa rin ito, ang kanyang puting uniforme ay nabahiran ng putik, ang kanyang buhok ay tumutulo. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig, tanging ang kanilang mga kilos ang nag-usap. Makatuwang nilang sinigurado ang trapal sa ibabaw ang kariton. Ang kanilang braso ay nakakadikit-dikit, ang kanilang hininga ay nagahabol. Nang sa wakas ay naitali na nila ang lahat. Binuksan ni Marco ang isang malaking itim na payong. Ngunit ang payong, gaano man kalaki, ay hindi sapat para sa kanilang dalawa at sa kariton. Sa isang kilos na tila natural at walang pegalinlangan,
Inakbayan siya ni Marco at hinila palapit sa kanya upang pareho silang makasilong. At dun, sa ilalim ngang malit na espasyo na nilihang payong na iyon, sa gitna ngang rumaragas ang ulan, ang mundo ni Alena ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang lahat ay tila bumagal. Bigla niyang naging kamalayan ang bawat detalye. Ramdam na ramdam niya ang init na namumula sa katawan ni Marco, isang init na tumatagos sa kanyang basang damit, isang init na nakbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang nanlalami na katawan. Naamoy niya ang kanyang pabango, isang amoy na malinis at sariwa, na ngayon ay humalo sa amoy ng basang lupa at ulan. Ang braso ni Marco na nakaagbay sa kanya ay matigas at maskulado, isang paalala ng kabataan at lakas na matagal nang nawala sa kanyang sariling mundo. Dahil sa kanilang lapit, ang gilid ng kanyang pisngi ay halos dumikit na sa dibdib nito. Dinig na dinig niya ang pagtibok ng puso nito, isang malakas at ritmikong tunok na tila humahalo sa patak ng ulan. Napatinggala siya upang magpasalamat at doon ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ilang pulgada na lamang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marco si Alena nang walang harang, nang walang distansya. Nakita niya ang malilit na patak ng ulan na tila diamante sa kanyang mahabang pilik mata. Nakita niya ang pakurba nga kanyang ngalabi, na bahagyang nakaawang dahil sa pakabigla. Nakita niya ang kanyang mata, hindi na lamang mata ng isang pagod na tindera, kundi mata ng isang babae malalim, madilim, at puno nga kwentong hindi pa naisasalaysay. May lungkot doon. Oh, ngunit may runding. Isang nakatagong ningning. Isang kislap na ngayon lang niya napansin. Ang lahat ng pagod sa kanyang mukha ay tila nabura at ang nakita ni Marco ay isang ganda na simple, totu at nakakabiyani. Para kay Alena, ang pagtingin sa mamata ni Marco ay parang pagtingin sa isang bagong kalangitan. Nakita niya ang sinseridad, ang pag-aalala at isang bagay pa isang bagay na bago, isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan, isang paganga, isang pag-aakit, hindi niya masabi. Ngunit sa sandaling iyon, hindi siya si Alena na asawang isang OFW, hindi siya ang ina ng isang binatilyo, hindi siya ang ale sa kanto. Sa ilalim ng tingin ni Marco, naramdaman niyang siya ay si Alena lamang. Isang babae. Isang malakas na busina mula sa isang dumaang jeep ang bumasag sa kanilang sandali. Pareho silang napapitplug, biglang naalala ang kanilang sitwasyon. Mabilis na lumayo ng bahagya si Alena, ramdam ang pamumulangang kanyang mapisngi. Si Marco naman ay mabilis na umiwas ng tingin, tila nahihiya sa sariling katapangan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging hindi comfortable, punong nga salitang hindi masabi. Ang ulan ay nagsimula ng humina, nagiging ambon na lamang. Ang unos ay tapos na. Ngunit sa loob nilang dalawa, isang bagong unos ang tila nagsisimula pa lamang. Ang umagang sumunod sa malakas na ulan ay may dalang kakaibang hiya sa pagitan ni Alena at Marco. Ang hangin ay malinis at sariwa, ngunit sa pagitan nila ito ay mabigat at puno ng salitang hindi kayang bikasin. Nang lumapit si Marco sa kariton ni Alena, ang dati nilang magaan na biruan at kamustahan ay napalitan ng isang alanganing katahimikan. Inabot niya ang bayad at sa pagkakataong iyon, ang kanilang mga daliri ay aksidenteng nagsagi. Isang kuryenteng tila pabalik-balik na gumapang sa kanilang dalawa. Mabilis nilang binawi ang kanilang kamay na parabang napaso. Pareho silang umiwas ng tingin at ang simpleng transaction ay biglang naging isang eksenang punong tensyon. Salamat, halos, pabulong na sabi ni Marco bago mabilis na tumalikod. Naiwan si Alena na nakatitig sa kanyang likuran. Ang puso niya ay tumitibo ng mas mabilis kaysa sa normal, habang malinaw pa sa kanyang alaala ang pakiramdam ng braso nito sa kanyang balikat, ang init ng katawan nito, at ang lalim ng titik nito. Akala ni Alena ay babalik na sila sa dati sa pagiging maksuki na lamang. Marahil ay natakot din ang binata sa nangyari sa kung anumang namagitan sa kanila sa ilalim ng payong na iyon. Ngunit kinahapunan, bumalik si Marco.
Hindi para bumili, kundi para lamang tumayosa di kalayuan na para bang may hinihintay. Nang humupa na ang mga customer, dahan-dahan siyang lumapit. Alena, tawag niya sa pangalan nito. Hindi na ginagamit ang magalang na po. Gusto ko lang malaman kung okay ka lang pagkatapos ng ulan kahapon. Hindi ka ba nakasakit? Ang tanong ay simple, ngunit punong pag-aalala. Isang pag-alala na lumalampas sa relasyon ng isang tindera at ng kanyang customer. Tumingin si Alena sa kanya at sa pagkakataong ito, hindi siya umiwas. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Okay lang ako, Marco. Salamat sa tulong mo. Kung hindi dahil sa iyo, baka nasira na lahat ng paninda ko. Ang pangungusap na iyon ang bumasak sa yelo. Mula sa araw na iyon, ang kanilang mga pag-usap ay tuluyan ng nagbago. Hindi na lamang ito tungkol sa panahon o sa mga paninda. Si Marco ay nagsimulang magtagal sa kanyang pwesto. Sasandal siya sa pader na malapit habang nagkukunwaring nagbabasa ng libro, ngunit ang kanyang mamata at atensyon ay nasa babaeng abala sa pagtitinda. Magsisimula siyang matanong na dahan-dahang tumutuklap sa pader na itinayo ni Alena sa paligid ng kanyang puso. Gaano nakatagal sa abroad ang mister mo? Tanong niya, 1 araw. Malilimang taon na, sagot ni Alena, habang naayos ng mabilaw. Hindi ka ba nalulungkot mag-isa? Kasunod na tanong nito, mas direkta, mas personal, natigilan si Alena. Ang tanong ay parang isang matulis na bagay na tumusok sa pinakatatago niyang sugat. Sa simula, gusto niyang maksinungaling, sabing sanay na siya na kaya niya. Ngunit nang makita niya ang mata ni Marco na puno ng pangunawa, isang bagay sa loob niya ang bumigay. Nakakalungkot, pakaamin niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanghina. Lalo na sa gabi kapag tulog na ang anak ko at wala kang ibang marinig kundi ang ingay ng electric fan. Ang bahay, kahit gaano kaliit, parang ang laki-laki. Iyon ang naging simula. Si Alena, na sa loob ng maraming taon ay kinimkim ang lahat sa kanyang sarili, ay natakpuan ang isang hindi inaasahang tagapakinig sa binatang ito. Ikinuwento niya ang hirap ng pagiging isang ina at ama sa kanyang anak. Ikinuwento niya ang patuloy na paalala sa tuwing hindi tumatawag ang kanyang asawa, ang takot na baka may nangyari na ritong masama. Ikinuwento niya ang mga pangarap na unti-unti niyang tinalikuran para sa kanyang pamilya. At sa lahat ng iyon, si Marco ay nakinig. Hindi siya nagsalita, hindi siya nanghusga. Nakikinig lamang siya ng buong puso. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na yakap sa nangungulilang kaluluwa ni Alena. Habang si Alena ay nakbubukas ng kanyang puso, si Marco naman ay nakbubukas ng kanyang mamata. Nagsimula siyang makita ang mga detalyeng hindi nakikita ng karaniwan. Naging paborito niyang pakmasdan ang isang suklay ng buho na laging nalalaglag sa gilid ng mukha ni Alena kapag siya ay yumuyuko. Isang maliit na bagay, ngunit para kay Marco, ito ay isang tanda ng kanyang pagkapagod, isang bagay na gusto niyang alisin at isukbit sa likod ng kanyang tainga. Napapansin niya ang paraan ng pakunot ng kanyang kapag siya ay nagbibilang ng pera, at ang biglaang pagliwanag ng kanyang buong mukha kapag siya ay ngumingiti. Ang ngiti ni Alena ay madalang, parang isang hiyas na bihirang ipakita. Ngunit kapag ito'y lumabas, ito'y totoo, walang halong pagkukunwari. At para kay Marco, ito ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga kamay hindi makinis o perpekto. May mga kalyo at maliliit na paklat mula sa pagbabalat ng saging at paghihiwa ng mga sangkap. Ngunit sa mga kamay na iyon, nakikita niya ang lakas at pag-aruga. Nakikita niya ang libu-libong turon na binalot, ang daan-daang suman na niluto, ang lahat para sa kanyang pamilya. Sa paningin ni Marco, ang makamay na iyon ay mas maganda pa kaysa sa makamay na may mamahaling alahas. Ang tingin niya ay bumababa sa kurba ang kanyang lik kapag ito'y nakatalikot sa malambot na linyang kanyang balikat sa ilalim ng kanyang simpleng blusa.
Hindi ito isang tingin ng pagnanasa. O hindi pa, ito ay isang paghanga, isang pagkilala sa isang gandang hindi nabibigyan ng pansin, isang gandang hinubog ngang sakripisyo at katatagan. Ang dating pagkawa ay nahaluan na ngayon ngang isang malalim na paggalang at isang paggaakit na unti-unti niyang nararamdaman ngunit hindi pa niya lubos na naunawaan. Ang atensyon ni Marco ay may epekto kay Alena na hindi niya namamalayan. Nagsimula siyang magsuklay ng mas mayos bago umalis ng bahay. Tinitiyak niyang ang kanyang damit ay hindi gusot. Isang araw, naglagay siya ng kaunting lipstick, isang bagay na hindi na niya ginagawa maliban kung may espesyal na okasyon. Na makita siya ni Marco, ngumiti ito. May iba sa iyo ngayon, Alena. Lalo kang gumanda, sabi nito. Ramdam ni Alena ang painit ng kanyang pisngi, isang pakiramdam na tila para na lamang sa mga dalaga. Ang simpleng papuri na iyon ay nagbigay sa kanya ang isang kagalakan na hindi kayang tumbasan ng anumang benta sa buong araw. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman niyang siya ay muling nagiging isang babaeng nakikita, hinahangaan at pinapahalagahan. Ang distansya sa pagitan nila ang agwat sa edad, sa estado sa buhay, sa kanilang mamundo ay unti-unti nang nawawala at napapalitan ng isang koneksyon na pareho nilang hinahanap at pareho nilang kinatatakutan. Ang masumunod na linggo ay lumipas na may dalang bagong uringang init sa pagitan nina Alena at Marco. Hindi na ito ang init ng nakapapasong araw ng Maynila, kundi isang init na namumula sa kanilang mga palitan ng ngiti, sa kanilang mga lihim na sulyap, at sa mga pag-usap na unti-unting nagiging mas malalim at mas personal. Ang kariton ni Alena ay naging higit pa sa isang pwestong pagkain. Ito ay naging isang isla, isang kanlungan kung saan ang dalawang makaibang mundo ay nagtatakpo at nagkakaintindihan. Ngunit ang kalangitan, na tila nainggit sa namumuong koneksyon sa ibaba, ay may ibang plano. Isang hapon, muling nagbanta ang ulan. Ngunit hindi ito tulad ng dati. Ang kalangitan ay hindi lamang dumilim. Ito ay naging halos itim, na may kasamang nakakasilaw na pagguhit ng kidlat na sinusundan ng dagundong ng kulok na yumanik sa buong kalye. Ang hangin ay hindi na lamang humihihip. Ito ay umuungal, na may dalang puwersa na kayang magpatumbang nga sangang puno. Muling natakpuan ni Alena ang sarili sa isang desperadong pakikipagbuno. Ang trapal na minsan nang sinagip ni Marco ay ngayon ay marahas na winawasiwas ng hangin. Bawat buksong ulan ay parang mga balang tumatama sa kanyang likod. Ang tubig sa kalsada ay mabilis na tumataas, umaabot na sa kanyang mga bukong-bukong. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanyang paninda ang nanganganib, kundi pati na rin ang kanyang kaligtasan. Bawat kulog ay nagdudulot ng takot sa kanyang dibdib, isang paalala kung gaano siya kaliit at kahinalaban sa puwersa ng kalikasan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, muling lumitaw si Marco na parabang isang anghel na laging dumarating sa oras ng kanyang pangangailangan. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong kakaibang determinasyon sa kanyang mukha. Hindi na siya basta tumulong sa pag-aayos ng trapal. Hinawakan niya si Alena ng mahigpit sa braso. Alena, halika na, sigaw niya, upang madaig ang ingayng ulan. Delikado na dito, sumama ka na sa taas. Ang alok niya ay hindi na isang simpleng imbitasyon. Ito ay isang utos na may halong pagsusumamo. Natigilan si Alena. Ang kanyang isip ay biglang naging isang battlefield. Ang isang panik ay sumisigaw ngang pagtutol. Ano na lang ang sasabihin ng mataw kapag nakita kang pumanhi kasama ng isang batang lalaki? May asawa ka, Alena. Hindi ito tama. Isa lamang siyang estudyante. Isang mabuting bata na naawa sa iyo. Ang boses na iyon ay malakas. Ang boses ng kanyang konsensya, ng kanyang tungkulin bilang isang asawa at ina.
Ngunit may isa pang boses, isang boses na mas mahina ngunit mas mapangakit na bumubulong sa gitna ng kanyang pagod at takot. Pagod ka na, nilalamig ka at nanginginig. Ano bang masama kung sisilong ka lang sandali? Gusto mong makataka sa lahat ng ito kahit isang oras lang. Hayaan mo namang may mag-alaga sa'yo, kahit ngayon lang. Tumingin siya sa kanyang basang-basang damit, sa kanyang makamay na naninigas na sa lamig, sa rumaragasang tubig sa kanyang panan. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Marco, mga matang punong sinserong paalala, mga matang nangangako ng init at kaligtasan. Sa sandaling iyon, ang boses ng pagnanais na makatakas ay nanalo. Sige. Halos hindi marinig na sagot niya. Isang salitang magbabago sa lahat. Iniwan nila ang kariton sa awang ng ulan. Ang paglalakbay mula sa kalye patungo sa loop and condominium ay parang pagtawid sa isang hangganan patungo sa ibang mundo. Pagpasok nila sa lobby, ang unang bumungat kay Alena ay ang biglaang katahimikan at ang malamig na buga ng aircon. Bigla niyang naging kamalayan ang kanyang sarili. Ang kanyang suot na luma at basang bestida. Ang kanyang sinalas na may bakas ng putik sa makintab at puting sahig. Pakiramdam niya ay isa siyang dumi na dinala ng hangin sa loop ang isang malinis na kahon. Naramdaman niya ang tingin ng guwardiya, tinging mapanuri at mapanghusga. Sumunod siya kay Marco papasok sa elevator at nang sumara ang pinto, tila huminto ang kanyang pahinga. Sa lubngang maliit na espasyong iyon, ang kanilang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa kulok sa labas. Nakita niya ang kanilang refleksyon sa salamin, isang pagod na babae na mukhang mas matanda sa kanyang edad at sa tabi niya, isang binatang sariwa at punong buhay. Ang agwat sa pagitan nila ay hindi kailanman naging mas malinaw. Dito na tayo, sabi ni Marco nang bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok sila sa isang pasilyo na may malambot na carpet at huminto sila sa tapat ng isang pinto. Habang binubuksan ni Marco ang pinto, ang puso ni Alena ay kumakabot ng napakabilis. At pagkatapos, pumasok siya. Ang mundo ni Alena ay amoy mantika, usok at pawis. Ang apartment ni Marco ay amoy malinis na damit, kape, at isang bahagyang amoy ng panlalaking pabango. Ang bahay ni Alena ay maliit at puno ng gamit. Ang apartment ni Marco ay maluwag, simple at nakaayos. Ang madingding ay pinalamutian ng ma-sketch ng magusali. Ang isang malaking bintana ay nagpapakita ang tanawin ang siyudad na binubuhusan ng ulan. Isang magandang tanawin na para kay Alena ay isang simbolo ng kanyang araw-araw na pakikibaka. Nakatayo lamang siya sa may pintuan, takot na humakbang, takot na madumihan ang sahig. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan, isang manloloob sa isang sagradong lugar. Pasok ka, Alena. Huwag kang mahiya, sabi ni Marco sa isang malambing na boses. Kumuha siya ng isang makapal at malinis na tuwalya. Punasan mo ang sarili mo, magkakasakit ka niyan. Inabot niya ito kay Alena. Ang kanyang madaliri ay muling nagsagi. At sa pagkakataong ito, hindi nila ito binawi. Nagtagal ang kanilang kamay ng ilang segundo, isang tahimik na komunikasyon na nakpadala ng init sa buong katawan ni Alena. Kumuha ka rin ng damit sa kwarto ko. Kahit t-shirt lang para mapalitan mo, yang basa mong damit, alok pa nito. Naku, huwag na, nakakahiya, tanggi ni Alena. Mas nakakahiya kung makakasakit ka, pilit ni Marco, na may kasamang isang ngiti na nagpatunaw sa kanyang pagtuto. Habang siya ay nabibihis sa banyo, nakita niya ang kanyang sarili sa salamin. Suot ang maluwag na itim na t-shirt ni Marco, na amoy niya. Siya ay tila ibang tao. Ang babae sa salamin ay wala ng bakas ng pagiging tindera. Sa loob ng apartment na ito, sa suot na damit na ito, siya ay si Alena lamang. Paglabas niya, naamoy niya ang bangong ginagawang tisaa. Nakaupo si Marco sa sofa at tinapik niya ang espasyo sa tabi niya. Naalangan man, umupo si Alena, maingat na nag-iwan ng distansya sa pagitan nila. Inabot ni Marco ang isang mainit na tasa sa. Habang hawa niya ang tasa, ramdam niya ang init na gumagapang sa kanyang palad, sa kanyang braso, hanggang sa kanyang dibdib. Ang unos sa labas ay patuloy sa panganggalit.
Ngunit para kay Alena, ang tunay na unos ay narito sa loob, sa katahimikan na apartment na ito, sa tabing lalaking ito. Ang hangin ay punong kuryente, posibilidad na pareho nilang alam na naroon, naghihintay na lamang na may isang gumawa ngang unang hakbang. Ang katahimikan sa loob ng apartment ni Marco ay may sariling bigat at sariling tunog. Ito ay ang katahimikan na pinaghihiwa lamang ng mahinang pagpata ng saa sa mesa, ng tunog ng kanilang pahinga, at ng malayong ugong ng ulan na patuloy pa ring bumubuhos sa labas. Nakaupo si Alena sa dulo ng sofa, hawa ang mainit na tasa, na parabang ito ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na tuluyang gumuho. Si Marco naman ay nakaupo sa isang silya sa tapat niya, hindi nagsasalita, ngunit ang kanyang mata ay hindi umaalis sa kanya, matang puno nga tanong na hindi niya masabi. Para basagin ang nakakabinging katahimikan, nagsalita si Marco, ang kanyang boses ay malumanay. Alam mo, Alena, simula niya, habang nakikinig ako sa kwento mo nitong nakaraang linggo, palagi kong naisip. Ano kaya ang mapangarap mo? Bago ka ikasal, bago dumating ang lahat ng responsibilidad na to. Ang tanong ay tumama kay Alena na parang kidlat. Pangarap. Isang salita na matagal na niyang ibinaon sa pinakamalalim na baul ng kanyang alaala. Walang nagtatanong sa kanya niyan. Ang buhay niya ay umikot sa mga pangangailangan ng iba, ang kanyang anak, ang kanyang asawa. Ang sarili niyang mga pangarap ay naging mga multo na lamang nakaraan. Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga ilong siyudad na kumikinang sa gitna ng ulan. Dati! Simula niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Gusto kong maging guro. Gusto kong magtayo ng isang maliit na panaderya. Yung amoy ng bagong lutong tinapay ang bubungat sa iyo tuwing umaga. Habang nagsasalita siya, isang bagay ang nagbago sa kanyang mukha. Ang maguhit ng pagod ay tila panandaliang nabura at napalitan ng isang ningning, ang ningning ng isang dalagang puno pang ang pag-asa. Pero alam mo na, ang buhay, may ibang plano. Isang butil ng luha ang taksil na kumawala mula sa kanyang mata at gumulong sa kanyang pisngi. Hindi ito luhang ang kalungkutan, kundi luhang ang panghihinayang para sa babaeng minsan siyang naging. Ang luhang iyon ang naging senyales para kay Marco. Sa isang iglap, nawala ang distansya sa pagitan nila. Lumuhod siya sa harap ni Alena at dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at pinunasan ang luha sa pisngi nito. Ang kanyang daliri ay mainit, bahagyang magaspang, ngunit ang dampi nito ay napakalambot. Ang haplos na iyon ay parang isang apoy na gumapang sa balat ni Alena, na padala ng isang panginginig sa kanyang buong katawan. Automatiko siyang napaurong na parabang napaso. Ang realidad ay bumalik na parang isang malakas na sampal. Marco, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit hindi binitawan ni Marco ang pagkakataon. Hinawakan niya ang kamay ni Alena na nakapatong sa sofa. Ang kamay nito ay malamig at nanginginig. Huwag kang matakot, sabi niya. Ang kanyang mata ay nakatitik ng diretso sa kanya, tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Ang ganda mo, Alena. Sobrang ganda mo. Ang masalitang iyon, simple ngunit sinabi ng may buong katapatan, ang tuluyang bumasak sa natitirang depensa ni Alena. Sinubukan pa rin niyang lumaban. Sinubukan niyang ipaalala sa sarili niya at sa binata ang mga hangganan. Bata ka pa, Marco. Estudyante ka lang, sabi niya. Ang kanyang boses ay desperado na. Ako'y may asawa na. May pamilya ako. Ngunit ang kanyang masalita ay walang lakas. Ang kanyang mata ay nagsasabi ng ibang kwento, isang kwento ng pangungulila, ng pagkauhaw sa isang kalinga na matagal nang ipinagkait sa kanya. Hindi na mahalaga yun ngayon, sagot ni Marco, at dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Alena. Hindi siya pumiglas, hindi na niya kaya. Ang lahat ng taon ng paisa, ng pagtitiis, ng pakimkim ng sariling pangangailangan ay tila bumigay sa isang sandali, ipinikit na lamang niya ang kanyang mata
at naramdaman niya ang malambot at mainit na labi ni Marco sa kanyang malabi. Ang unang halik ay magulo, na alangan, lasang saa at ulan at lungkot. Ngunit habang tumatagal, ito ay lumalalim, nagiging isang despradong pag-angkin, isang pagsabog ng lahat ng damdaming matagal na nilang itinatago. Ang kanyang makamay, na kanina'y nakakuyom, ay dahan-dahang gumapang sa batok ni Marco. Hinahaplos ang kanyang buhok, hinihilas siya palapit. Ang mahalik ay bumaba sa kanyang lig, sa kanyang balikat. Marahan siyang itinayo ni Marco at hinubat nito ang maluwag na t-shirt na suot niya. Sa malamlam na ilong ng sala, sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang kabuuan ni Alena. Hindi ito ang katawan ng isang dalaga, payat at perpekto. Ito ang katawan ng isang babae, isang ina. May mga marka itong buhay, ngampega aruga. Ang kanyang mga dibdib ay malusog at bilugan. Ang kanyang tiyan ay malambot. Ang kanyang mga balakang ay may kurba. Para kay Marco, ito ang pinakamagandang tanawin sa mundo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang bawat pulgada ng kanyang balat na parabang isa itong sagradong bagay, na parabang sa pamamagitan ng kanyang mga daliri ay gusto niyang burahin ang lahat ng bakas ng pagod at kalungkutan. Para kay Alena, ang bawat haplos ay isang pagising. Ang kanyang katawan, na matagal nang naging isang kasangkapan na lamang para sa trabaho at pag-aalaga, ay muling nakaroon ng pakiramdam. Naramdaman niyang muli ang kuryente ng pagnanasa, ang init ng pagkaakit. Ang kanyang pagtutol ay naging maungol ng kasiyahan. Huwag, Marco, maawa ka. Bulong niya, ngunit ang mga salita ay walang kahulugan. Ang toto, ito ang matagal na niyang hinihintay. Ang maramdamang siya ay isang babay, na siya ay ninanais, isang bagay na hindi na naiparamdam sa kanya ng kanyang asawa kahit sa kanilang mahuling pagsasama. Binuhat siya ni Marco, na tila wala siyang bigat, at dinala siya sa kanyang silid tulugan. Inihiga siya nito sa malambot na kama. Ang ulan sa labas ay tila lalong lumakas. Ang bawat patat na tumatama sa bintana ay tila kumpas sa kanilang pag-isa. Dun, sa santuaryo ng kanyang silid, ang dalawang kaluluwang uhaw sa kalinga ay tuluyang naging isa. Ito ay isang pagsasanib ng kabataan at karanasan, ng puwersa at pagsuko, ng pagnanasa at ng isang malalim at masalimuot na emosyon na hindi pa nila kayang pangalanan. Sa bawat galaw, sa bawat halik, sa bawat ungol, ay ang pagpapalaya sa lahat ng kanilang kinimkim na kalungkutan. Hindi ito basta sex. Ito ay isang pagtakas, isang panandaliang paglimot sa kanilang matotoong buhay, isang desperadong pagkapit sa isang init na pareho nilang alam na hindi maaring magtagal. Nang matapos ang lahat, nakahiga silang makatabi, pinapakinggan ang kanilang humahabol na hininga at ang unti-anting pagina ng ulan sa labas. Ang unos ay lumipas na. Niyakap siya ni Marco mula sa likuran at naramdaman ni Alena ang luha na tahimik na dumadaloy mula sa kanyang mata. Hindi ito luhang pagsisisi. Hindi pa, ito ay luhang kalayaan. Ang kalayaan ng isang babaeng sa wakas ay muling naramdaman ang sarili. Ngunit kasama ng kalayaang iyon ay ang bigat ng katotohanan. Tumawid na sila sa isang linya, at alam nilang pareho na mula sa gabing ito, wala nang babalikan pa. Ang unang gumising kay Alena ay hindi ang sikat ng araw, kundi ang isang di pamilyar na katahimikan. Isang katahimikan na malinis, walang halong ang ugong ng masasakyan o tilaw ng mamanok. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mamata. Ang unang nakita niya ay isang puting kisame, hindi ang nagbabakbak na pintura ng sarili niyang kwarto. Ang hangin ay amoy kape at ang pabangong lalaking katabi niya. Isang amoy na tila bumaon na sa kanyang balat at sa bawat hiblang kanyang buhok. Lumingon siya, at naroon si Marco, mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa, ang kanyang napilik mata ay mahahaba, ang kanyang pahinga ay malalim at regular. Sa sikat na umaga na tumatagos sa mga siwang ng bintana, siya ay mukhang mas bata, mas inosente. At sa isang iglap, ang lahat ng nangyari kagabi ay bumalik sa kanya na parang isang malaking alon. Ang ulan,
ang pag-aayat niya sa apartment, ang mainit na tsaa, ang ngahalik, ang pag-aalis ng damit, ang init ng kanilang makatawan. Isang matinding hiya ang gumapang sa kanyang buong katawan, na sinundan ng isang nakakalamong bigat sa kanyang dibdib, guilt, pagkakasala. Ang imaheng kanyang asawa, pagod mula sa trabaho, sa ilalim ng mainit na araw sa disyerto, ay biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ang muhangang, kanyang anak na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Anong ginawa mo, Alena? Bulong ng isang tinik sa kanyang utak. Ipinagpalit mo ang kanilang tiwala para sa ilang oras ng kaligayahan. Isa kang maruming babae, isang taksil na asawa, isang masamang ina. Ang mga salita ay paulit-ulit na tumatata sa kanyang isipan. Bawat isa ay parang isang matulis na punyal. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na huwag maglikha ng anumang ingay, ngunit sa kanyang paggalaw, iminulat ni Marco ang kanyang mata. Sa simula ay may pagtataka sama ito na sinundan ng pagkilala at pagkatapos isang ngiti. Isang simpleng ngiti sa umaga na walang halong panghuhusga, walang bakas ng pagsisisi. Magandang umaga, bulong nito, ang boses ay magaspang padahil sa pagtulog. Itinaas nito ang kanyang kamay at marahang hinawi ang isang hiblangang buhok na nakaharang sa kanyang mukha. Ang simpleng haplos na iyon, na punong lambing, ang nakpabali sa pader ngang pagkakasala na kanyang itinatayo. Sa sandaling iyon, sa ilalim ngang kanyang tingin, hindi siya isang makasalanan. Siya ay si Alena lamang, ang babaeng kasama niya sa pagising. Kailangan kong gumamit ng banyo, sabi niya, umiwas sa kanyang mata. Mabilis siyang tumayo at pumasok sa banyo, isinara ang pinto at sumandal dito, hinahabol ang kanyang hininga, humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay parehong pamilyar at estranghero. Ang kanyang mamata ay bahagyang namamaga, ang kanyang malabi ay may kaunting pamumula. Suot pa rin niya ang itim na t-shirt ni Marco. Hinubad niya ito at tinitigan ang kanyang sariling katawan. Mamabahagyang marka sa kanyang balat, mapulang bakas ng mahalik at haplos mula kagabi, mamarka ng kanyang kasalanan, mamarka ng kanyang kaligayahan. Binuksan niya ang gripo at hinilamusan ang kanyang muhangang malamig na tubig na para bang kaya nitong hugasan ang lahat. Nakita niya ang kanyang lumang damit, maingat na nakatupi sa isang silya. Ang damit na iyon ang kanyang realidad, ang kanyang uniforme sa buhay. Isinuot niya ito at kasabay nito, ang bigat ng kanyang mundo ay muling bumalik sa kanyang balikat. Paglabas niya, nakabihis na si Marco at nasa maliit na kusina, nagtitimpla ng kape. Ang aroma ay pumuno sa buong apartment. Nahanda ako ng almusal. Sabi nito na parabang ito ang pinaka-natural na bagay sa mundo. May 2 plato sa mesa, may kape at may mainit na pandesal. Umupo sila, makaharap, ngunit ang espasyo sa pagitan nila ay puno nga hindi masabi. Ito ang pinakamahabang katahimikan na kanilang pinagsaluhan. Bawat tunog ay pinalakas, ang paglagitik ng kutsara sa tasa, ang pagmuya ng tinapay, ang malayong ingay ng trapiko sa labas. Hindi sila makatinginan. Ano nga ba ang sasabihin? Salamat sa gabing iyon, patawad sa nangyari, kailan kita uli makikita? Ang lahat ng tanong ay nanatili sa hangin, masyadong mabigat para bigkasin. Sa kabila ng pagkakasala, sa kabila ng hiya, hindi may kakailan ni Alena ang isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pag-aalaga. Walang gumagawa para sa kanya ng almusal. Siya ang laging gumagawa nito para sa iba. Ang simpleng gesto ni Marco, ang pagtimpla sa kanyang kape, ay isang uri ng intimasya na mas malalim pa kaysa sa nangyari sa kanila sa kama. Pinagmasdan niya si Marco habang ito ay umiinom ng kape. Ang paraan ng paggalaw ng kanyang panga, ang konsentrasyon sa kanyang mata, isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Pagmamahal, hindi masyadong mapanganib ang salitang iyon. Siguro ay pagtingin. Isang malalim na pagtingin na nagdudulot sa kanya ng takot dahil ito ay nararamdaman niyang totu. Ito ang matamis na lason,
Ang kagandahan sa gitna ng kanyang kasalanan, ngunit ang umaga ay hindi magtatagal. Ang realidad ay naghihintay sa labas. Kailangan ko nang umalis, sabi ni Alena. Ang kanyang boses ay naging garalgal. May kailangan pa akong gawin. Hindi na niya kailangang sabihin na kailangan niyang bumalik sa kanyang kariton sa kanyang totoong buhay. Tumango si Marco, walang paktutol, walang pilit. Tila naiintindihan niya ang lahat. Hinatid niya si Alena sa pinto. Doon muli silang huminto. Isang huling sandali ngang paalinlangan. Ano ngayon? Inabot ni Marco ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang braso ni Alena. Ang init ng kanyang palat ay muling napadala ng kuryente sa kanya. Mag-iingat ka, sabi lang nito. Hindi makita tayo mamaya, hindi tatawagan kita. Isang simpleng paalala na puno ng paalala. Tumango lamang si Alena, hindi makapagsalita, at mabilis na tumalikot at lumabas. Ang pagbaba niya sa elevator ay isang pagbabalik sa realidad. Ang pagdaan niya sa lobby, kung saan mas marami ng tao ngayon, ay mas nakakailang. Bawat tingin sa kanya ay pakiramdam niya ay isang panghuhusga na para bang ang kanyang kasalanan ay nakasulat sa kanyang noo at nang bumukas ang pinto ng condominium at humakbang siya palabas, ang lahat ay bumalik. Ang ingay, ang alinsangan, ang amoy ng Maynila, ang lahat ay pareho, ngunit para kay Alena, ang lahat ay nag-iba. Ang mundo ay tila mas matingkad, ang matunog ay mas malinaw. Nakita niya ang kanyang kariton, nakabang sa kanya na parang isang tapat na alaga. Hinaplos niya ang kanyang malabi at tila naroon pa rin ang lasa ng mahalit ni Marco. Ang hangin na dumadampi sa kanyang balat ay tila nagpapaalala sa kanyang nga haplos. Isang customer ang lumapit. Ale, pabili po. Napilitan siyang ngumiti. Isang ngiting sanay na siyang isuot. Ang ritmo ng kanyang buhay ay nagpatuloy. Ngunit ngayon, may isang bagong tunog sa ilalim nito. Isang lihim na tibok ng puso. Isang alaala ng kasalanan at ng isang hindi may kakailang katamisan na habang buhay na niyang dadalhin. Sinubukan nila. Sa abot ng kanilang makakaya, sinubukan nilang ibalik ang lahat sa dati. Kinabukasan at sa mga sumunod pang araw, ang kanilang pakikita sa tapat ng kariton ni Alena ay naging isang masakit na pag-arte. Si Marco ay muling naging ang magalang na estudyante at si Alena ay muling naging ang tahimik na tindera. Pabili po, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay patag, walang emosyon. Ito na, sagot ni Alena. Iniabot ang turon ng hindi tumitingin. Ang kanyang mata ay nakatuon sa kawalan. Ngunit ang kanilang makatawan ay mga taksil. Ang hangin sa pagitan nila ay hindi na normal. Ito ay makapal, siksik sa maalaala, at kumikislap sa isang kuryenteng sila lamang ang nakakaramdam. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang kanilang mamata, sa isang saglit na hindi maiwasan, kapag ang kanilang mapaningin ay nakrus, ang lahat ng kanilang pagpapanggap ay guguho. Sa isang segundo lamang, ang buong gabi ay muling nabubuhay, sa kanilang nga mata ang dilim ng silit, ang lasa ng mahalik, ang tunog ng kanilang nga hininga. At sa isang segundo ring iyon, mabilis silang umiwas. Dala ang isang pamilyar na kirot ng pagkamis at isang naalab na pagnanasa. Ang buhay ni Alena ay hindi na naging pareho. Ang dati niyang rutinang halos automatiko ay ngayon ay puno nga paalala. Habang naghihiwas siya nga saging sa umaga, ang simpleng pagdampi nga kutsilyo sa kanyang palad ay nagpapaalala sa kanyang haplos ng nga daliri ni Marco. Kapag nagluto siyang malakit, ang init mula sa kalan ay nagpapaalala sa kanya nga init ng katawan nito. Ang amoy ngang umuulan na dati ay senyales lang ng abala, ay ngayon ay isang pinto patungo sa isang gabi ngang pagtakas. Ang kanyang maliit na bahay na dati ay kanyang kanlungan ay ngayon ay parang isang kulungan. Ang kanyang kama na dati ay lugar ng pahinga ay ngayon ay isang malawa at malamig na disyerto. Gabi-gabi nakahiga siya ron, gising ang diwa, naririnig ang bawat pag-ikot ng electric fan habang ang kanyang katawan ay sumisigaw sa isang paghahanap na hindi niya masabi.
Ang kanyang sariling katawan ay naging isang estranghero sa kanya. Nagkaroon itong sariling alaala, isang alaala na pisikal. May mga pagkakataong bigla na lamang siyang makakaramdam ng isang anino ngang haplos sa kanyang baywang o isang multo ngang halik sa kanyang lig at siya ay mapapapitlag, ang kanyang pahinga ay biglang bibilis. Ito ay isang uri ngang pagpapahirap, isang matamis na parusa. Ang katawan na matagal niyang binalewala ay ngayon ay buhay na buhay. Nagising mula sa isang mahabang pagkakatulog at ito'y uhaw. Uhaw na uhaw sa mga kameng binatang iyon. Ang pagkauhaw na ito ay nagsimulang magpakita sa labas. Nagsimula siyang tumingin ng mas matagal sa kanyang salamin bago umalis. Nakikita niya ang magaguhit ng pagod sa kanyang muha, ngunit nakikita rin niya ang isang bagong kislap sa kanyang mga mata. Sinusuklay niya ang kanyang buhok ng mas maingat, tinitiyak na walang maliligaw na hibla. Pinipili niya ang kanyang blusa, hinahanap ang isa na may pinakamatingkat na kulay o ang isa na medyo bumabagay sa kanyang katawan. Isang araw, bumili siya ang isang murang lipstick na may kulay rosas. Habang inilalapat niya ito sa kanyang ngalabi, alam niyang hindi niya ito ginagawa para sa kanyang customer o para sa kanyang sarili. Ginagawa niya ito para sa isang pares ng mga mata. Para sa isang sandali na tatagal ng ilang segundo kung saan titingnan siya ni Marco at makikita siyang muli bilang isang babae. Sa kabilang banda, sa loop ng kanyang malamig at tahimik na kondominium, si Marco ay nasa sarili niyang impyerno. Ang kanyang mundong na numero ang gulo at mga plano ay sinalakay ng isang imahe na hindi niya mabura. Nakaupo siya sa harap ng kanyang drafting table, sinusubukang mag-focus sa isang plano ng isang gusali, ngunit ang mga tuwid na linya ay nagiging mga kurba sa kanyang isipan. Ang perpektong arkong isang bintana ay nagiging ang perpektong kurba ng balakang ni Alena. Ang pagiging matata ng isang pundasyon ay nagiging ang lambot ng kanyang tiyan. Napapapikit siya, sinusubukang alisin ang imahe, ngunit lalo lamang itong lumilinaw. Ang kanyang isipan ay isang sinehan na paulit-ulit na ipinapalabas ang parehong pelikula. Ang eksena kung saan hinubat niya ang t-shirt ni Alena. Ang pagbagsak ng tela at ang paglantat ng kanyang katawan sa malamlam na ilo, ang kanyang dibdib na malusok, hindi perpekto. Ngunit para sa kanya, ang pinakatotong bagay na kanyang nakita. Ang hugis ng kanyang mapigi habang siya ay gumagalaw sa kama. Ang paraan ng pagtaas ng kanyang likod kapag siya ay nasa sarapan. Ang maimaheng ito ay hindi lamang basta pagnanasa. Ang maito ay nakatali sa emosyon sa kanyang pagiging mahina, sa kanyang pagsuko, sa kanyang maungol. Ito ang nagpapahirap kay Marco. Hindi lamang niya ninanasa ang katawan ni Alena, ninanasa niya ang buong karanasan, ang koneksyon, ang pakiramdam na siya ang nag-isang tao sa mundo na nakakakita sa tunay na Alena. Ang kanyang pag-aaral ay naapektuhan. Hindi siya makapag-concentrate sa klase. Nahuhuli niya ang kanyang sarili na nakatitik sa kawalan, naglalakbay ang isip pabalik sa gabing iyon. Naging ugali na niya ang paglalakat-lakat sa lobby, ang pagtingin sa bintana, naghahanap ng dahilan para bumaba. Ang dating simpleng pagbili ng merienda ay naging sentro ng kanyang araw. Ang ilang segundong pakikita nila ay ang tanging bagay na nagbibigay sa kanyang ginhawa at pagpapahirap. Ang kanilang mga pagkikita sa kariton ay naging isang mapanganib na laro. Ang kanilang mga salita ay simple, ngunit ang kanilang mga kilos ay punong kahulugan. Mukhang mainit ang panahon ngayon, sabi ni Alena habang pinupunasan ang pawis sa kanyang no. Ngunit ang mata ni Marco ay hindi sa panahon nakatingin, kundi sa kanyang labi. Mag-ingat ka, baka mapagod ka, sagot ni Marco. At sa simpleng pangungusap na iyon, mayroong isang pag-alaga na hindi nararapat na mas malalim. Nagabutan silang bayad, at ang kanilang mga daliri ay sinasadyang magtatagal sa pagkakadikit, isang mabilis ngunit nagalap na haplos. Titingnan niya ang suot nitong blusa, at ngingiti siya ng bahagya, isang tahimik na pagkilala sa kanyang effort. Titingnan naman ni Alena ang mata ni Marco, makikita ang pagod at
ang pagnanasa rune at isang kirot ning parehong awa at pananabi ang kanyang mararamdaman at gabi-gabi ang laro ay nagtatapos sa parehong paraan. Si Alena nakahiga sa tabingang espasyong dapat ay para sa kanyang asawa ay ipipikit ang kanyang mamata at hahayaang dalhin siya ng kanyang imahinasyon pabalik sa mabisik ni Marco. Ang pagkakasala ay nandun pa rin, isang aninong hindi nawawala. Ngunit ngayon, ito ay nalulunod na sa isang mas malakas na agos. Ang agos ng isang pisikal na pangangailangan, isang emosyonal na paghahanap na hindi na niya kayang labanan. Si Marco naman, sa kanyang malaking kamana para sa isang tao, ay tititi sa kisame. Ang kanyang katawan ay nananakit sa pagnanasa. Ang dating awa at paghanga ay tuluyan ng naging isang hayagang paghahangad. Alam nilang pareho na hindi sapat ang mga alaala. Alam nilang ang pagsubok na bumalik sa dati ay isang kabiguan. Ang tanong na lamang na natitira sa kanilang maisipan na hindi nila masabi ay hindi na bakit nangyari, kundi kailan ito maulit. Ang hangin sa pagitan nila ay naging isang di nakikitang lubid na humihila sa kanila palapit sa isa't isa araw-araw nang mas mahigpit. Ang maalaala ay naging gutom at ang gutom ay naging isang sakit na hindi na kayang tiisin. Alam ni Marco na hindi na siya maaring maghintay ng isa pang ulan, ng isa pang aksidenteng pagkakataon. Ang pagnanasa sa loob niya ay hindi na isang alon na dumarating. Ito ay isang karagatan, malawak at malalim, at kailangan niyang malunod dito. Isang hapon, habang si Alena ay abala sa pagsisilbi sa huling customer, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang lumang telepono sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Si Marco ito, basa niya. Nagluto ako nga adobo. Baka gusto mong tikman. Daan ka lang mamaya pagkatapos mo magtinda. Ang masalita ay simple, normal. Isang alo mula sa isang kaibigan. Ngunit para kay Alena, ang bawat letra ay may dalang bigat. Isang nakatagong kahulugan. Alam niya na hindi ito tungkol sa adobo. Ito ay isang imbitasyon. Isang malinaw, sinasadya at mapanganib na imbitasyon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Isang matinding digmaan ang sumiklap sa kanyang isipan. Ang paning ng isang asawa at ina ay sumisigaw ng huwag. Isa itong kasalanan. Alam mo kung saan ito hahantong. Umuwi ka sa anak mo. Ngunit ang kabilang panig, ang panig ng isang babaeng pagod na, nangungulila at uhaw na uhaw sa kalinga ay bumubulong ng may pang-aakit. Bakit hindi? Isang beses lang. Karapatan mo ring maging masaya. Tikman mo lang. Wala namang mawawala. Nagtipas siya ang sagot. Hindi pwede. Salamat na lang. Ngunit ang kanyang hinlalaki ay nanatiling nakatapat sa send button. Hindi makagalaw. Ipinikit niya ang kanyang mata at ang bumalik sa kanyang alaala ay ang init ng labi ni Marco, ang lakas ng kanyang bisik, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na parabang siya ang pinakamagandang babae sa mundo. Ang alaala ay mas malakas kaysa sa konsensya. Binura niya ang kanyang reply. Hindi na siya sumagot. Ang kanyang katahimikan ang naging kanyang Nang gabing iyon, habang nililigpit niya ang kanyang kariton, ang bawat galaw niya ay mabigat. Ang bawat hakbang na ginagawa niya patungo sa gusaling kondominium ay isang hakbang papalayo sa buhay na kanyang kinagisnan at isang hakbang palapit sa isang kasalanang kusa niyang niyayakap. Ang pag-akyat sa elevator ay isang uri ng pagpapahirap at pananabik. Sa pagkakataong ito, nang makita niya ang kanyang refleksyon sa salamin, ang nakita niya ay hindi isang pagod na tindera, kundi isang babaeng patungo sa kanyang mangingibig. May takot sa kanyang mata, ngunit mayroon ding isang naalap na apoy. Huminto siya sa tapat ng pinto ng apartment ni Marco.
huminga siya ng malalim at kumatok. Tatlong marahang katok na yumani sa kanyang buong mundo. Bumukas ang pinto at naroon si Marco, nakatayo lang ito roon, nakatingin sa kanya. Ang kanyang nga mata ay madilim dahil sa pagnanasa, ngunit mayroon ding lambot, isang uringang ginhawa na nakita siyang muli. Hindi sila naksalita, hindi na kailangan. Ang amoy nga adobo ay nasa hangin, ngunit tila hindi nila ito napapansin. Ang tanging gutom na gusto nilang pawiin ay ang gutom para sa isa-isa. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay at marahan siyang hinila papasok, isinara ang pinto sa likuran nila, isinasara ang pinto sa buong mundo sa labas. Sa pagkakataong ito, walang paalinlangan, walang pagmamadali. Dinala siya ni Marco sa pakainan. May 2 plato at nagsandok siya ng kanin at adobo. Sinubukan nilang kumain, sinubukang mag-usap tungkol sa mga ordinaryong bagay. Ngunit ang kanilang masalita ay walang laman. Ang tunay na pag-usap ay nangyayari sa kanilang mamata. Sa bawat subo ni Alena, nararamdaman niya ang mamata ni Marco na sinusundan ang paggalaw ng kanyang malabi. Sa bawat pag-inom ni Marco, sinusundan ni Alena ang paggalaw ng Adam's apple nito sa kanyang lig. Ang tensyon ay halos nahihipo, isang kumot na bumabalot sa kanila. Hindi na nila natapos ang kanilang pagkain. Tumayo si Marco, kinuha ang kanilang plato at inilagay ang ito sa lababo. Pagkatapos, humarap siyang muli kay Alena. Lumapit siya, hinawakan ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang 2 palad. Nagantay ako sa iyo, bulong niya, at hinalikan niya ito. Ang halik na ito ay iba. Hindi ito ang desperadong halik sa gitna ng ulan. Ito ay isang halik na mabagal, sinasadya, at punong kaalaman. Alam na nila ang lasa ng isa't isa, ang pakiramdam, at ngayon ay gusto nilang namnamin ang bawat sandali. Dinala niya si Alena sa sala at marahan siyang pinaupo sa sofa. Lumuhod siya sa harap niya at ang kanyang mata ay nagsimulang maglakbay sa buong katawan ni Alena na parabang ito ay isang obra maestra na ngayon lang niya nakita ng malinaw. Sinimulan niyang hubarin ang damit ni Alena, ngunit hindi sa paraang nagmamadali. Bawat butones ng kanyang blusa ay tinanggal niya ng dahan-dahan. Bawat piraso ng damit ay inalis niya na may kasamang pagsamba. Nang malantad na ang kanyang bra, huminto siya at hinaplos ang tela, bago niya ito inalis upang tuluyang lumitaw ang kanyang madibdib. Hindi niya ito hinawakan kaagad. Tinitigan niya lamang ito, ang kanyang mata ay puno mapahanga sa pagkababay nito. Napakaganda, sabi niya, at ang kanyang hininga ay mainit sa balat ni Alena. Nagsimula ang kanyang paglalakbay. Ang kanyang daliri ay parang pintor na gumuguhit sa katawan ni Alena. Ang kanyang labi ay sumunod na iwan ng basang landas ng pagnanasa. Mula sa kanyang mga labi na bahagyang namamaga na dahil sa kanilang mga halik, pababa sa kanyang leg hanggang sa kanyang mga balikat. Nang marating niya ang kanyang madibdib, ang pagsamba ay naging pakangkin. Ang kanyang bibig ay mainit at uhaw, at isang ungol ang kumawala kay Alena, isang tunog ang purong kasiyahan at pagsuko. Ang kanyang kamay ay gumapang pababa, hinahanap ang kurba ang kanyang baywang, ang lambot ng kanyang tiyan, ang pagarkong kanyang mabalakang. Pinigan niya ang kanyang pigi, hinihila ang kanyang katawan palapit sa kanya, ipinaparamdam sa kanya kung gaano kalaki ang epekto niya rito, ang mapagtutol ni Alena ay tuluyan ng naging masalita ng pagnanasa. Dahan-dahan lang. Marco, pakiusap niya. Hindi para pigilan ito, kundi para patagalin pa ang bawat sandali. Diyos ko, ang sarap. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa sofa. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang kasiyahang matagal na niyang kinalimutan. Sa pagkakataong ito, hindi siya binuhat ni Marco. Tumayo siya at inilahat ang kanyang kamay. Tinitigan ito ni Alena at pagkatapos ay inabot niya ito.
Makahawa kamay silang naglakad patungo sa silid-tulugan, isang tahimik na prosesyon ng 2 taong alam na alam ang kanilang ginagawa. Inihiga siya nito sa kama, at sa ikalawang pagkakataon, sila ay muling naging isa, ngunit ang kanilang pag-isa ay mas mabagal, mas malalim. Tinititigan nila ang isa't isa sa mata habang gumagalaw. Walang hiya, walang pagtatago, purong koneksyon. Ibinigay nila sa isa't isa ang lahat ng kanilang pagnanasa, lahat ng kanilang pangungulila. Nang matapos ang lahat, ang katahimikan na bumalot sa kanila ay hindi na katahimikan ng hiya, kundi ng kapayapaan. Nakahiga si Alena sa mga bisik ni Marco. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa dibdib nito, pinapakinggan ang dahan-dahang pakalma ng tibok ng puso nito. Hinahaplos ni Marco ang kanyang likod, isang ritmikong galaw na nakdudulot sa kanya ng antok at ginhawa. Sa sandaling iyon, sa loob ng 4 na sulok ng silid na iyon, naramdaman niya ang isang mapanganib na pakiramdam. Ang pakiramdam na siya ay nasa bahay. Alam niyang, ito ay isang kasinungalingan, isang hiram na sandali, ngunit sa pagkakataong ito, handa siyang maniwala rito. Hindi na ito isang pagkakamali. Ito ay isang pagpili, at habang nakapikit siya, alam niyang pipiliin niya itong muli. Ang masumunod na araw ay naging isang lihim na paraiso para kay Alena at Marco. Ang kanilang relasyon ay nakaroon ng isang komportableng ritmo. Sa umaga, siya ang tindera at si Marco ang suki. Nagpapalitan sila ng ngiti na may nakatagong kahulugan. Ngunit sa paglubog na araw, kapag ang kariton ay naligpit na, si Alena ay tahimik na aakyat sa kondominium, hindi na dahil sa isang imbitasyon, kundi dahil sa isang dinasusulat na kasunduan. Ang apartment ni Marco ay naging kanyang kanlungan. Doon, iniwan niya sa labas ng pinto ang lahat ng kanyang pagod at alalahanin. Sa mga bisik ni Marco, siya ay hindi asawa, hindi ina, hindi tindera. Siya ay si Alena lamang, isang babaeng minamahal at ninanasa. Ang dating bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang gaan, isang kagalakan na nagsimulang mapansin ng iba. Parang lalong gumaganda si Alena, puna ang isang kapwa tindera. Siguro'y malaki ang padala ng asawa, ngumingiti lamang si Alena, dala ang tamis ng isang sikretong tanging siya at si Marco lamang ang nakakaalam. Ang kanilang mundo ay perpekto, isang maliit na bulang hiwalay sa realidad, ngunit ang lahat ng bula, gaano man kaganda, ay sadyang marupok. Ang unang tusok na nakbanta sa kanilang bula ay dumating sa anyong isang pares ng mapanuring mata. Isang umaga, habang si Alena ay maingat na lumalabas mula sa lobby ng condominium, ang puso ay puno pa rin ng init ng ngayakap ni Marco, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanya. Aba, Alena, ang aga mo yata ngayon? Si Alena ay napalingon at ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Si Aling Marites, ang may-ari ngang maliit na sari-sari store sa tapat, ay nakatayo roon, hawak ang isang walis tingting, ngunit ang kanyang mamata ay mas matalas pa kaysa sa walis na iyon. Ang mata ni Aling Marites ay tila laging nakabantay, laging naghahanap ng kwento. Galing ka sa loop? Akala ko ba isa kabilang kalye ang bahay mo? Ang dugo ni Alena ay tila nagyelo. Ang kanyang isip ay nahanap ng isang mabilis na palusot. Ah, opo, Aling Marites. Na-deliver lang po ako ang magang order sa isang unit diyan sa taas. Sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginit na boses. Ngumiti si Aling Marites, isang ngiting hindi umabot sa kanyang nga mata. Ganun ba? Napakasipak mo naman. May bago ka na palang suki diyan. Siguradong malaki magbigay alata sayo. Lalo kang sumizigla. Ang bawat salita ay may nakatagong lason, isang patutsada na tumagos sa puso ni Alena. Hindi na siya sumagot. Tumango na lamang siya at mabilis na naglakad palayo. Ngunit ramdam na ramdam niya ang mata ni Aling Marites na nakatite sa kanyang likuran. Sinusuri, hinuhusgahan.
Mula sa araw na iyon, ang bawat pag-akyat at pagbaba niya sa gusaling iyon ay may kasama ng takot. Ang bawat anino sa paligid ay tila may mga matang nakatingin. Ang kanilang lihim na preso ay biglang nakaroon ng maespiya sa bawat sulok. Kung ang tingin ni Aling Marites ay isang tuso, ang sumunod na dago ang tuluyang bumasa sa kanilang mundo. Isang gabi, habang nasa sarili niyang bahay si Alena, pagkatapos niyang patulugin ang kanyang anak, biglang tumunog ang kanyang telepono, isang video call. Nang makita niya ang pangalan sa screen Rodrigo, ang kanyang asawa isang matinding kaba ang kanyang naramdaman. Huminga siya ng malalim, pilit na pinasigla ang kanyang mukha at sinagot ang tawag. Sa pixelated na screen ng kanyang telepono, lumitaw ang mukha ng kanyang asawa. Ang mukha na minsan niyang minahal ng walang alinlangan. Ngunit ngayon, ang bawat detalyeng mukha na iyon ay isang sumbat sa kanya. Ang maitim niyang balat na sunok sa araw ng disyerto. Ang malalalim na guhit sa paligid ng kanyang mata. Ang kanyang pilit na ngiti na hindi may tago ang kanyang pagod. Nasa isang masikip na kwarto ito, kasama ang iba pang manggabawa, ang kanilang ma-double deck na kama ay nasa likuran. Ang bawat detalye ay isang paalala ng sakripisyo. Mahal, kumusta na kayo diyan? Tanong ni Rodrigo, ang kanyang boses ay medyo delayed dahil sa mahinang signal. Okay lang kami dito, mahal. Ikaw, kumusta ka? Huwag mong pababayaan ang sarili mo diyan. Sagot ni Alena. Ang kanyang ngiti ay tila isang maskara na anumang oras ay maaring malaglag. Nausap sila tungkol sa kanilang anak, sa mabayarin, sa sirang bubong na kailangan nilang ipagawa. At sa bawat salita ni Rodrigo, lalong bumibigat ang dibdib ni Alena. Na-overtime ako lagi para makapag-ipon na tayo, sabi nito. Konting tiis na lang, mahal. Makakauwi din ako. Miss na miss ko na kayo. Sa sandaling iyon, ang alaala ni Marco, ang kanyang malambot na kama, ang kanyang mga haplos, ang ngaungol nila sa dilim ay sumalakay sa isipan ni Alena. Ang dalawang imahe, ang kanyang naghihirap na asawa at ang kanyang kaligayahan sa piling ng ibang lalaki ay marahas na nakbanggaan, isang matinding pagkasuklam sa sarili ang kanyang naramdaman. Pakiramdam niya, siya ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Hindi na niya kayang tagalan ang pagtingin sa mukha ng kanyang asawa. Nahanap siya ng dahilan para tapusin ang tawag. Ang kanyang makamay ay nanginginig. Pagkababa niya ng telepono, napopos siya sa sahig, humahagulgol ng walang tunog, nilalamon ng isang kasalanang napakatindi. Ang kagalakan ay nawala. Ang gaan ay napalitan ng isang bigat na hindi na niya kayang dalhin. Ang dating matamis na lihim ay naging isang mabahong lason sa kanyang sistema. Kinabukasan, nang makita sila ni Marco, iba na ang Alena na kanyang nakita. Ang ngiti ay nawala, napalitan ng isang blankong expression. Ang kanyang masagot ay maikli at malamig. Naramdaman ni Marco ang pagbabago. Ang init sa pagitan nila ay biglang nanlamig. May problema ba? Tanong niya ng gabing iyon sa pamamagitan ng isang text. Hindi sumagot si Alena. Ngunit kinabukasan, pagkatapos niyang magligpit, hinintay siya ni Marco sa isang madilim na sulok. Anong nangyayari, Alena? Tanong nito, ang kanyang boses ay puno ng pag-alala. Doon na sumabog si Alena. Ang lahat ng kanyang takot, guilt, at pagkakasala ay ibinuhos niya sa lalaking nasa harap niya. Hindi ito tama, Marco. Mali ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pihati. May nakakita sa akin na lumalabas sa kondo mo. Ano na lang ang sasabihin nila? At ang asawa ko. Tumawag siya kagabi. Nakita mo ba kung gaano siya naghihirap? At ako. Ako, anong ginagawa ko? Nagpapakasaya ako habang siya ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho para sa amin. Sinubukan siyang pakalmahin ni Marco. Hinawakan nito ang kanyang braso. Alena, tayo. Walang tayo. Sigaw ni Alena. Tinabik ang kamay nito. Isa kang bata na walang alam. Isa akong asawa.
Isang ina, hindi mo naiintindihan. Ang bawat salita ay isang sampal, hindi lang para kay Marco, kundi para na rin sa kanyang sarili. Nasasaktan niya ang binata, ngunit mas nasasaktan niya ang kanyang sarili sa katotohanang mahal niya ang ginagawa nilang mali. Naiwang tulala si Marco, hindi alam ang sasabihin. Ang babaeng hinahangaan niya dahil sa katatagan ay ngayon ay basak na basak sa kanyang harapan. Kailangan na nating itigil to, sabi ni Alena sa isang huling desperadong bulong. Huwag ka nang pupunta sa akin. Huwag mo na akong kakausapin. Kalimutan na natin ang lahat. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan si Marco sa dilim, nalilito at nasasaktan. Ang kanilang perpektong bula ay tuluyan ng pumutok. Ang pumasok ay ang malupit na hangin ng realidad at ito ay nagyelo, nagbabantang patayin ang anumang init na namagitan sa kanilang dalawa. Ang malamat ay lumitaw na at alam ni Alena sa kanyang puso na malapit na itong mabasa ng tuluyan. Ang araw na sumunod ay naging isang malamig na digmaan. Ang dating init sa pagitan nila ay napalitan ng isang nagyayalong distansya. Tinupat ni Alena ang kanyang banta. Naging isa na lamang siyang anino sa likod ng kanyang kariton. Kapag dumarating si Marco, ang kanyang mamata ay hindi na naghahanap. Ang maito ay nakayuko, nakatuon sa pagbabalot ng turon o pagbibilangang barya. Ang kanyang boses ay naging propesyonal at walang kabuhay-buhay. Ano po yun? Eto po ang sukli. Bawat salita ay isang pader na kanyang itinatayo sa pagitan nila. Masakit ito. Para kay Alena, ang bawat pakiwas ay isang pagpilipit sa kanyang sariling puso. Namimiss niya ang kanyang ngangiti, ang kanilang kwentuhan, ang pakiramdam na may isang taong nakakakita sa kanya. Ngunit ang bigat ng kasalanan at takot ay mas matindi. Ito ang tamang gawin, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ito ang parusa na nararapat sa kanya. Para kay Marco, ang bawat araw ay isang bagong uri ng pagpapahirap. Ang katahimikan ni Alena ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ang kanyang malamig na pakikitungo ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Hindi niya maintindihan. Ang init, ang koneksyon, ang pagsuko sa isa't isa paano ito biglang naglaho na parang bula? Gabi-gabi, nagpapadala siyang mamensahe, masalitang punong pakalito at pagsusumamo. Alena, please, mag-usap tayo. May nagawa ba akong mali? Hindi ko kayang ganito. Ang bawat mensahe ay nakikita ni Alena, binabasa niya ng paulit-ulit, at bawat isa ay parang isang patak nga asido na tumutulo sa kanyang puso. Ngunit hindi siya sumasagot. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang sandata, at ang kanyang parusa. Isang gabi, hindi na nakatiis si Marco. Pagkatapos magligpit ni Alena, habang tinutulak niya ang kanyang mabigat na kariton sa isang madilim na eskinita pawi, biglang may humarang sa kanyang daan. Si Marco. Ang kanyang mukha ay nasa anino, ngunit nakikita ni Alena ang sakit at determination sa kanyang mata. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Hindi mo pwedeng basta na lang akong itapon na parang basura pagkatapos ng lahat. Mag-usap tayo. Kahit ngayon lang. Pagod na si Alena. Pagod na siyang lumaban sa mundo. At pagod na siyang labanan ang sarili niyang nararamdaman. Sa huli, sa isang mahinang bulong, pumayag siya. Naglakad sila nang walang imikan patungo sa isang maliit at halos walang taong parke at umupo sila sa isang bangkong nasa ilalim ng isang puno, malayo sa liwanag ng mga poste. Dun, sa dilim na tila nagbibigay sa kanilang kapangyarihang maging tapat, ibinuhos ni Marco ang lahat. Hindi ko maintindihan, Alena. Ang saya natin, di ba? Alam ko, ramdam ko. Ang manangyari sa atin, hindi lang yun basta. Hindi lang yun basta pagnanasa. May higit pa ron. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hinawakan niya ang kamay ni Alena. Binago mo ako. Binago mo ang lahat. Hindi na ako makapag-isip ng tama. Sa bawat pagising ko, ikaw ang una kong naisip.
sa bawat pagtulog ko, ikaw ang huli. Huminga siya ng malalim, tila kumukuha ng lahat ng lakas ng loob sa buong mundo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Alena. Mahal kita, Alena. Ang tatlong salitang iyon ay hindi nagdulot ng kilig kay Alena. Ito ay nagdulot ng purong takot. Isang matinding takot na tila sumakal sa kanya. Pag-ibig. Isang salitang nakalaan para sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. Isang salitang kaakibat ng pangako at sakripisyo. Ang marinig ito mula kay Marco ay isang kasalanang hindi na niya kayang dalhin. At nang magsimula itong magsalita tungkol sa hinaharap mga pangarap na walang kasiguraduhan kapag nakagraduate ako, pwede naman tayong. Doon na bumigay si Alena. Naramdaman niyang kailangan niyang durugin ang pangarap na iyon bago pa man ito tuluyang mabuo para na rin sa kapakanan nilang dalawa. Bumitaw siya sa pakakahawa ni Marco. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang ngalabi. Pag-ibig, tanong niya. Ang kanyang boses ay punong isang sakit na hindi pa naririnig ni Marco mula sa kanya. Marco, ano bang alam mo sa tunay na pag-ibig? Tingin mo ba ito yun ang 2 taong nagtatago sa dilim nagnanakaw ng masandali? Tumingin siya kay Marco at ang kanyang mata ay parang makutsilyo. Sagutin mo ako, Marco. Ito ba ay pag-ibig o awalang dahil nakita mo ang isang kahabag-habag na babae na pagod na sa buhay niya? Ito ba ay pag-ibig o dahil lang sa nakatikim kang isang bagay na bago, isang katawan na hindi mo pa nararanasan dati? Ang kanyang masalita ay malupit, sinadya upang saktan. Ngunit ang bawat salita ay sumasaksak din sa kanyang sarili. At ako, patuloy niya, asa tingin mo ba mahal kita? O marahil, ginamit lang kita. Ginamit ko ang iyong kabataan, ang iyong atensyon, para takasan ang sarili kong kalungkutan. Para maramdaman kong muli na may halaga ako, na maganda pa ako. Ang bawat tanong ay isang sampal sa muka ni Marco. Ang kanyang pag-ibig na para sa kanya ay napakatoto at napakadalisay, ay biglang dinungisan, pinaghiwa-hiwalay, at ginawang isang bagay na pangit at makasarili. Hindi yan totoo, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag na. Totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Ngunit si Alena ay hindi na nakikinig. Kailangan niyang tapusin ito. Kailangan niyang sunugin ang tulay sa pagitan nila para wala nang balikan pa. Gumising ka sa katotohanan, Marco. Sabi niya, ngayon ay may halong galit na sa kanyang boses. Tingnan mo tayo, isa akong babaeng may asawa, halos doble na ang edad ko sa iyo, at ikaw, isa kang estudyante na may napakagandang kinabukasan. Anong hinaharap ang sinasabi mo? Walang hinaharap, walang tayo, Marco. Ang mayroon lang ay isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali na kailangan na nating itama. Ang huling masalita ay tila isinaksa niya sa puso ni Marco. Nakita ni Alena ang sakit sa mga mata nito, isang sakit na siya mismo ang may gawa. Nakita niya ang pakalito, ang pakadurok ngang isang pusong unang beses pa lamang umibig ng ganun. Ngunit hindi na siya umurong. Ito na ang katapusan. Tumayo, siya. Kalimutan mo na ako, Marco. Kalimutan mo na ang lahat ng nangyari. Bawat salita ay mabigat na parabang maabato na kanyang iniluluwa. Tumalikot siya at nagsimulang maglakad palayo, hindi na lumingon pa. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang pagtulo ng kanyang ngaluha, maluhang hindi niya ipinakita sa kanya. Iniwan niya si Marco na nakaupo sa bangko, mag-isa sa dilim, dinudurok ngang kanyang malulupit na salita. Ang kanilang pinagsamahan na nagsimula sa isang spark ng koneksyon na lumago sa isang nag-alap na apoyng pagnanasa ay ngayon ay tuluyan ng namatay, pinuhusan ng malamig na tubig ng katotohanan. Ang ranhigan sa pagitan ng pag-ibig at pagnanasa ay naging isang pader na pareho nilang hindi na kayang akyatin. At sa gabing iyon, pareho silang wasak. Pagkatapos ng kanilang masakit na pag-usap sa parke, isang pader na hindi nakikita ang naitayo sa pagitan nina Alena at Marco. Isang pader na gawa sa mga salitang malulupit at sa katotohanang hindi na kayang takasan. Tinupat ni Alena ang kanyang sinabi. Sinubukan niyang kalimutan,
Ibinalik niya ang kanyang sarili sa dating ritmo ng kanyang buhay. Ang kanyang maaraw ay muling naging isang, walang katapusang, siklong pagising ng maaga, paghahanda ng paninda, pagtulak ng kariton, at pag-uwi sa isang tahimik na bahay. Pinuno niya ang kanyang isipan ng maalalahanin ang bayarin sa kuryente, ang maggrado ng kanyang anak, ang kalusugan ng kanyang asawa sa malayo. Sinubukan niyang burahin ang bawat bakas ni Marco sa kanyang sistema. Ngunit ang alaala ay isang matigas na mansa na hindi basta-basta natatanggal. Sa simula, ang pagkawala ni Marco ay nadulot ng isang uri ng magulong kapayapaan. Wala na ang takot na may makakita sa kanila. Wala na ang bigat ng kasalanan sa tuwing tatawag ang kanyang asawa. Ngunit kasabay ng pagkawalang takot ay ang pagkawala rin ng kulay. Ang mundo ni Alena ay muling naging kulay abo. Ang dati inaabangan niyang pagdating ng hapon ay ngayon ay isa na namang hudyat ng papalapit na kalungkutan. Ang torengang condominium na dati isang torengang pangarap at pagtakas ay ngayon ay isang monumento ngang kanyang nawalang kaligayahan. Bawat tingin niya rito ay isang saksak sa kanyang puso. Nakikita pa rin niya si Marco paminsan-minsan mula sa malayo. Isang mabilis na sulyap habang ito'y naglalakad kasama nga kaibigan niya, tumatawa. At sa bawat pagkakataon, sila ay parang dalawang estranghero na may isang lihim na digmaang tanging sila lamang ang nakakaalam. Hindi na nagkaroon ng formal na paalam. Hindi na sila muling nausap. Isang araw, napansin na lamang ni Alena na hindi na niya nakikita si Marco. Lumipas ang isang linggo, 2 linggo. Wala na ang binatang bumibilingang turon tuwing umaga. Isang hapon, habang siya ay nagayos ng kanyang paninda, nakakita siya ng isang moving truck na nakaparada sa tapat ng condominium. Pinanood niya habang ang kanyang puso ay kumakabog ng dahan-dahan. Ang kargador na nagbubuhat ng mga kahon, mamuebles, magamit na hindi pamilyar sa kanya. Wala si Marco, hindi niya ito nakita. At kinagabihan, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, may ilaw sa balkonahe ng dating apartment ni Marco. Ngunit hindi na si Marco ang nakatayo ron. Isang pamilya, isang mag-asawa at isang maliit na bata ang naroon, masayang nakwekwentuhan. Iyon na ang kumpirmasyon. Tapos na. Tuluyan na siyang nawala. Lumipas ang buwan na naging 1 taon. Ang buhay ay nagpatuloy, gaya ng laging nangyayari. Ang anak ni Alena ay tumangkat pa. Ang kanyang asawa ay nangako na namang malapit ng umuwi. Isang pangakong lumana at gasgas na. Ang kariton ni Alena ay naroon pa rin sa parehong kanto, nagbebenta ng parehong pagkain. Sa panlabas, walang nagbago. Siya pa rin si Alena, ang ale sa kanto, ang babaeng ang mukha ay hinulma ng pagod at sakripisyo. Ngunit sa loob, sa isang lugar na walang sinumang nakakakita, siya ay ibang tao na. Ang karanasan niya kay Marco ay nag-iwan ng isang permanenteng marka, isang peklat sa kanyang kaluluwa na hindi na kailanman maghihilom. Minsan, kapag siya ay nag-isa, hinahaplos niya ang peklat na iyon at ang kirot ay nagpapaalala sa kanya na minsan sa kanyang buhay, sa gitna ng lahat ng pagiging abo, siya ay naging isang nag-aalap na apoy. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan habang nililikpit ni Alena ang kanyang mga natitirang paninda, ang kanyang mangata, na tila may sariling isip, ay muling napatingin sa pamilyar na balkonahe. Ang pamilyang nakatira ron ay wala. Ang balkonahe ay tahimik at walang laman. At sa katahimikang iyon, ang mga alaala ay bumalik, hindi na isang masakit na hampas, kundi isang banayat na agos. Ang alaala ng ulan, ang ngiti ni Marco, ang lasa ng tasa ang kanyang tinimpla, ang pakiramdam kanyang kamay sa kanyang baywang, ang tunog ng kanyang sariling tawa, isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig.
Hindi ang sakit ng paghihiwalay ang kanyang naalala, kundi ang tamis ng kanilang pinagsaluhan. Hindi niya namalayan ang kanyang kamay ay dahan-dahang umakyat sa kanyang mukha at hinaplos ang kanyang sariling labi. Isang multo ng halik, isang alaala ng init. At sa paghaplos na iyon, isang mainit na likido ang kumawala mula sa kanyang mata. Isang butil ng luha ang gumulong sa kanyang pisnging pinatuyong araw at pinasamang panahon. Ngunit ang luhang iyon ay hindi simple. Hindi ito luhangang purong kalungkutan. Ito ay isang halong lahat, luhangang pagsisisi, para sa kasalanang kanyang ginawa at sa sakit na kanyang idinulot. Luhangang pangungulila, para sa isang koneksyon na alam niyang hindi na niya muling mararamdaman. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang luhangang pasasalamat. Pasasalamat para sa mga sandaling iyon, gaano man kaikli at gaano man kamali kung saan naramdaman niyang siya ay buhay. Naramdaman niyang siya ay maganda. Naramdaman niyang siya ay isang babaeng karapat-dapat paknasaan. Pinunasan niya ang kanyang luha. Tumalikod siya mula sa torengang kondominium at humarap sa kanyang kariton, ang kanyang buhay, ang kanyang katotohanan. Itinulak niya ito, mabigat tulad ng dati, at nagsimulang maglakad sa papalubog na araw. Ang alaala ni Marco ay mananatili, isang lihim na kabanata sa aklat ng kanyang buhay, isang matamis na kasalanan, isang magandang pagkakamali. At sa magabing muli siyang lalamunin ng kalungkutan, sino nga ba ang makapagsasabi kung ang huling larawan sa kanyang isipan bago siya matulog ay ang pagod na mukha ng kanyang asawang nagsasakripisyo sa malayo, o ang mga matangang binatang minsan ay nagparamdam sa kanya na siya ay buhay na buhay?